Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita. Tayo manalangin sa Diyos. Father in heaven, I pray na i-bless mo ang salita mo sa hapong ito. Hingin namin, O Diyos, ang karunungan, bawat himay-himay ng iyong salita, magdala ng pagpapala sa mga nakinig natin. I-bless mo rin ang Facebook, ang YouTube, ang Internet, ang himpapawid sa hapong ito. Magpagaling ka, maghimala, magpalaya sa hapong ito. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pangaral, samahan mo po kami sa aming pakinig ng iyong salita sa hapong ito. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Ano po sabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 3, may bahagi tayo dito, yung sikapin, para po sa atin ito, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. So ang pagkakaisa po, ito po ay ibinibigay ng Espiritu sa atin. At ang kapayapaan at ang pagbubuklod, pagkakaisa, pinag-isa tayo ng Holy Spirit. Pinag-isa sa panampalataya, paglilingkod sa Diyos. Sabi nga po natin, magpasya. Magpasya. Makipag-isa. Ang pakipag-isa kasi, pinagpapasyahan yan. Kailangan tayo magpasya na makipag-isa sa Panginoon. Amen po ba? Kaya may pagsisikap yan na mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Yan po yung pasimula po ng ating mensahe. Yung pakipag-isa, kapayapaan, at pagbubuklod sa bawat isa sa atin. Ito sa Hukom, chapter 6, verse 34-35. Hukom po. Sabi dito sa verse 34, lumukob kay Gideon ang Espiritu ni Yahweh. Hinipan niya ang trumpeta ng bilang hudyat na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan ng angkan ni Abiser. Nagpadala rin siya ng sugo sa buong sakupan ng lipi ni Manasis, Aser, Zebulon, Neptali upang makipag-isa sa kanya ang mga liping ito. Nagpasya namang sumama kay Gideon ang mga ito. Kasi noong time na yon, yung kalaban nila ay mga Amenisita, Madyanita, at iba pang tribo na kasindami ng balang sa paligid nila. Pinatawag ni Gideon ang mga liping yon. At nakabuusan ng 300,000, 20,000 nakawal ng Israel. Na nagpasya, nakipag-isa sa kanya na sumama. Ngunit alam ba, 300 lang ang talagang humarap doon sa mga Madyanita, Amenisita at iba pang tribo. 300 lang, binawasan po yun. Kasi ang sabi ng Diyos, baka sabihin nyo na nanalo kayo dahil sa dami nyo. At 300 lang talaga humarap doon. At hindi naman talaga sila nakipaglaban doon ang Diyos.
habang sa kalagitnaan na po ng labanan, habang hinihipan po na ang trumpeta, pinatawag ni Gideon ang lahat ng lipi. At isang tinig, nagpasya, nakipag-isa sa kanya upang lumigin ang kanilang makaaway. Amen. Sa panahon natin, may kaaway din tayo, ang dyablo. Na dapat kailangan tayo magpasya, magkaisa, para magtagumpay. Amen po ba? Mas malakas pag marami. Kung paano ang dalawa ay nagtatagumpay sa isa, lalo na po yung marami, di po ba? Iba po yung sama-sama, nagpasya, nagkaisa. Kasi yan po yung kalooban ng Diyos. Nalulugod po ang Diyos doon sa mga nagkakaisa na mga anak niya. Nagpasya, nagkaisa sila na labanan ang kaaway. Kaya sila ay pinagtagumpay ng Diyos. Diyan po makikita na sumasama po ang Diyos kapag mayroong pagkakaisa. Ang ginagampanan po ng Holy Spirit, ito yung lukuban tayo, palakasin tayo, bigyan tayo ng katapangan pa makapanagumpay tayo. Ang dami pong pagsubok natin. Sa kanila po, ganun po ang pagsubok sa kanila. Marami tayong nilalabanan sa panahon ito, yung kahirapan, yung karamdaman, yung problema na kailangan natin mapagtagumpayan din sa pamagitan ng sama-sama, pagtutulungan sa pamagitan ng ating panalangin sa Diyos. Amen po ba? Iba po yung puwersa ng marami na nagpasya, nagkaisa, pa lupigin ang kaaway. Amen po ba? Kaya, salamat po sa buhay ng bawat isa na naparito para makipag-isa. Kasi pag hindi ka nakipag-isa, humihinga ka lang. Wala kang silbi. Ano ba sa isang walang silbi? Inutil. Walang silbi, humihinga ka lang. Tumanggap ka lang ng hininga galing sa Diyos. Tumanggap ka lang ng lakas galing sa Diyos. Ngunit, wala kang pakinabang kung hindi ka makipag-isa. Una, nakipag-isa kay Kristo. Para makipag-isa sa kanyang katawan, sa iglesia. Body of Christ. Unity. Dapat tumatag ang ating pagsasama-sama. Tumibay. Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 13. At ang iba'y binigyan ng kaloob upang maging apostol, ang iba'y maging propeta, ang iba'y evangelista, at ang iba'y pastor, at ang iba'y guro. Mga kaloob po ito. Ngunit isa din po ang layunin. Papag-isahin ang mga hinirang. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglingkod ang lahat ng hinirang. Yan po yung kaloob nila. Yung pastor. Binigyan ng Lord ng kaloob. Ginawa ito ng Panginoon upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Isa din po ang layunin. Pag-isahin. Upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Yan po yung layunin doon. Patatagin ang katawan ni Kristo. Hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa. Sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. Sino bang anak ng Diyos?
si Jesus Christ, ang anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa paging ganap ni Kristo. So bagat 5 po yon, ngunit isa pa rin ang layunin kung bakit sila binigyan ng kaloob upang patatagin ang katawan ni Kristo, upang ihanda sa paglilingkod ang mga hinirang. Isa po ang layunin. Upang pag-isahin sa panampalataya ang lahat ng manampalataya. At pagkilala sa anak ng Diyos upang maganap ang ating pagkatao ayon sa paging ganap ni Kristo. Amin po ba? Kaya napakahalaga ng pakipag-isa. Una sa Panginoon, pangalawa sa Iglesia. Ibig sabihin ng Iglesia, katawan ng Panginoon. Tayo po yun. Amen? Patatagin tayo. Pag-isahin tayo sa ating panampalataya. Yun po yung layunin ng pagtawag sa kanila at bigyan sila ng kaloob. Yun po yung bahagi ng pastor. Patatagin ang katawan ni Kristo at pag-isahin sa panampalataya ang body of Christ. Amen? Hanggang sa makarating tayo sa pagkakaisa at maging ganap tayo katulad ni Kristo. Yun po yung layunin na mga kaloob na yan. Nagtutulong-tulong po yan. Nagkakaisa po yung 5 na yan. Nagsasama po yung 5 yan. Papatatagin ang katawan ni Kristo. At pag-isahin sa panampalataya ang bawat individual. Amen po ba? Kasi nalulugod po ang Diyos sa pagkakaisa. Hindi po siya nalugod sa pagkabahabahagi. Tingnan po yung halimbawa ng pagkabahabahagi ang ating bansa. Hindi po magandang imahin. Na mayroong pagkabahabahagi. Ang gusto po ng Diyos, nagkakaisa tayo. Ang gusto po ng Diyos, tumatag tayo sa ating panampalataya. Hanggang sa makarating tayo sa paging ganap ni Kristo. Amen po ba? Ito sa Philippians chapter 2, verse 1 hanggang verse 2. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Masigla ba kayo dahil sa buhay nyo kay Kristo? Masigla ba kayo? Kung hindi ka masigla, hindi ka kay Kristo. Dahil ang lahat na kay Kristo ay masigla. Ang lahat na sumusunod kay Kristo ay masigla. Ang lahat na bumuhay sa kalooban ng Diyos ay masigla. Mayroong kaaliwan sa pag-ibig. Naaliw ba kayo ng pag-ibig ng Panginoon? Amen. Naaliw ba kayo? Amen. Mayroong pakikisa sa Espiritu Santo. Tayo ba'y nakipag-isa sa Espiritu Santo? Amen. Kayo ba'y, naintindihan nyo ba'y mensahe, nakipag-isa ba kayo sa Holy Spirit? Amen. Kung hindi ka nakipag-isa, hindi mo naintindihan ang salita ng Diyos. Lahat tayo dapat makipag-isa sa banal na Espiritu. At mayroong kagandahang loob at malasakit sa isa't isa. Kayo ba'y may compassion sa isa't isa? May malasakit ba tayo sa isa't isa? Amen. Dapat naramdaman natin ang malasakit sa isa't isa.
Naramdaman ba natin ang malasakit sa isa't isa? Naramdaman ba natin ang pagmalasakitan ng kaharian ng Diyos? Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. Hindi lang malasakit sa isa't isa, kundi magkaroon kayo ng isang kaisipan. Mabuklod kayo sa isang pag-ibig. Pag-isahin sa isang pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa bawat isa sa atin. Magkaisa kayo sa puso at diwa. Magkaisa daw sa puso at diwa. Napakahalaga ng malasakit sa isa't isa. At pagkakaisa sa isipan. Magkaisa sa puso at diwa. Amen? Yan po ang buhay sa loob ng church. Sa loob ng simbahan. Yun po ang buhay ng tunay na mananampalataya. Na mayroong malasakit sa isa't isa. Isang kaisipan na bubuklod sa isang pag-ibig at nagkaisa sa puso at diwa. Yan po ang buhay natin bilang mga mananampalataya. Bawal po dito yung pagkabahabahagi. Wala pong lugar dito ang pagkabahabahagi. Kasi demonyo po yung pagkababahagi, demonyo po yan. Yung pagiging makasarili, demons po yan. Hindi po yan sa Diyos. Yung kanya-kanya, karakter po yan ni Satanas. Hindi po yan sa Diyos. May kaaliwan sa pag-ibig. Mayroong pakiisa sa Espiritu Santo. Yan po yung buhay na nakakalugod sa Panginoon. Buhay na kinalulugdan ng Diyos sa kanyang katawan, sa iglesia. Bawal po dito yung kasakiman. Demonyo din po yung kasakiman. Ito po yung panalangin ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol o sa kanyang mga alagad. At doon sa mga tumanggap ng aral ng mga alagad. John chapter 17, verse 20 hanggang 24. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Ang tinutukoy niya dito yung kanyang mga alagad, mga apostol. Kundi pati ang mga nakarinig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Hindi, kundi pati ang mga nakarinig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ibig sabihin yung mga tumanggap ng aral ng mga apostol. Kasama yon sa panalangin ng Panginoon. Ama, magigisa nawa silang lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Yan ang panalangin ng Panginoon. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Ngayon din naman, magigisa nawa silang lahat sa atin.
upang ang salibutan ay maniwala nga ikaw nga ang nagsugo sa akin. Ay yung pakipag-isa sa Ama at sa Anak ay napakahalaga. Galing po yan sa Diyos na karakter, na pamumuhay. Dapat lahat tayo nakipag-isa sa Ama at sa Anak. Yung anak na tinutukoy ay si Jesus Christ. Ibigay ko sa kanila ang kaluwalhatiang ibigay mo sa akin. So yung mga nakipag-isa sa Ama at sa Anak, hahatian ng Panginoon yan ng kanyang kaluwalhatian. Yung kanyang kaluwalhatian, ibinibigay niya ito sa mga nakipag-isa sa kanya. Upang sila'y maging ganap na isa. Napakahalaga ng pakipag-isa sa Ama at sa Anak. Tulad mo at ako ay isa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. So ang gusto ng Diyos, maging isa tayo lahat. Kahit marami tayo, ngunit ang kanyang panalangin na tayo maging isa lahat. Yan ang panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad at maging sa atin na tumanggap ng mga aral na mga alagad, na maging isa tayo. Tulad niya at ang Ama isa. Upang lubusan silang maging isa. Walang pagkabahagi. Ang gusto ng Panginoon, tayo maging isa lahat. Kahit marami tayo, ngunit ang kanyang panalangin na tayong lahat ay maging isa. Tulad niya ng Ama isa. Dahil dito, malalaman ng salimutan na sinugom ako at sila'y minamahal mo. Katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, silang ibigay mo sa akin ay nais ko makasama sa kinaroonan ko. So yun yung panalangin Lord na kung saan sa naroon din tayo ng mga nakipag-isa sa Kanya. Amin po ba? Napakaganda isipin. Na ang desire ng Panginoon yung Kanyang panalangin na kung saan sa naroon din tayo. Saan ba si Lord naroon ngayon? Sa langit. Gusto na Lord, makasama tayo roon. Yun yung kanyang nais para sa mga nakipag-isa sa Kanya. Ama, sila na ibigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroonan ko. So gusto dito makasama ng Panginoon. Taas ka pong kamay. Gusto nyo ba makasama si Kristo? Mahina? Mahina? Napakasarap makasama pa. Napakasarap makahati sa kaluwalhatian ng Diyos. Hahatian niya tayo ng kanyang kaluwalhatian na tinanggap sa Diyos. Yung tinanggap niya na kaluwalhatian sa Diyos, hahatian niya tayo. Ang mga nakipag-isa sa Kanya. Upang mapagmasdan nila, ang kaluwalhatiang ibigay mo sa akin, sapagkat minamahal mo ako, bago pa nilikha ang daigdig. Wala pang daigdig, si Kristo ay gumagana na. Nauna pa sa daigdig. Amin po ba? Ay wala pang nasalibutan, nandoon na si Kristo. Gumagana na, kumikilos na. Nauna pa sa mga bundok, sa dagat, sa kalawakan, sa lahat ng nilikha ng Diyos, nauna siya sa mga alabok ng lupa. Ay lahat ng titiwala sa Kanya ay sigurado ang kaligtasan. Amen? Tayo ba'y ligtas na? Taas ka po ang kamay na mga ligtas na.
Siguraduhin nyo, kasi pag hindi ka ligtas, impyerno ang bagsak nyo. Taas ka pong kamay ng mga ligtas na. Siguraduhin nyo ang inyong mga puso. Natotoo ang inyong panampalataya. Dapat nakasigurado ka sa iyong kaligtasan. Nakasigurado ka dapat sa buhay na walang hanggan. Dahil yan sa pag-isa natin sa Ama at sa Anak. Ay, napakahalaga ng panampalataya. Bakit ba nag-iimbot ang isang tao? Bakit ba siya nag-iimbot? Kasi ang kanyang paningin, nandoon nakatuon sa mga negatibong bagay. Lahat ng negatibo ay hindi sa Diyos. Demonyo din yung negatibo. Ay hindi makapagtatapat ang tao sa Diyos kasi ang kanyang paningin laging kapos, laging kulang. Yun yung naka-mindset sa kanya. Yun yung nakatatak sa kanya isip. Kapos, kulang. Kapag kapos, kulang, hindi na yan magtatapat. Kasi doon siya nakatingin sa kapos, sa kulang. Hindi yan tinitingnan yung ginagawa ng Diyos. Yung mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Ang tingnan mo, wag yung kakulangan, wag yung kakapusan. Kung tingnan mo yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Pinabayaan ba kayo ng Panginoon? May nagutom ba rito? May ginutom ba si Lord? Meron ba hindi kumain? 3 beses kayo kumain sa araw, may merienda pa. Amen? 3 beses kayo kumain sa isang araw, may merienda pa. Negatibo lang, ay hindi makapagtatapat sa Diyos. Kapag ano ang kaisipan mo, hindi ka talaga makasunod sa Diyos. Tapos, tamang-tama lang, kapag ibinigay ko pa sa Diyos yung aking bahagi, wala na ako. Yun yung mindset ng taong negatibo. Walang panampalataya, hindi niya napapansin na nanakaw ang kanyang panampalataya. Hindi niya napapansin yung kanyang panampalataya ay nanakaw ng Diablo. Kasi pag ang paningin mo lagi, tamang-tama lang, kapos pa. Kasi minsan tamang-tama lang natatanggap natin, di ba? Minsan kapos pa. Hindi na yan makapagtatapat sa Diyos. Hindi na maibigay yung bahagi ng Diyos. At lahat ay kinukuha niya. Amen. Amen po ba? I-advance ninyo ang inyong panampalataya. Dahil tinawag tayo para patatagin ang ating panampalataya. Yan ang purpose ng pastor. Patatagin ang ating panampalataya. Panampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Ang Diyos hindi nakita. Ngayon gumagalaw sa taong mayroong panampalataya. Gumagalaw sa mga taong nakipag-isa sa Kanya. Amen. Napakahalaga ng panampalataya. Ang panampalataya hindi nakikita. Ang panampalataya, ang Diyos nilalagay nito sa ating puso. Walang bagay sa mundong ito, basta't mabuti lang, na hindi galing sa Diyos. Lahat na mabuti galing sa Diyos. Amen? Narinig mo ba ninyo? Pag negatibo, diablo yan. Hindi yan sa Diyos. Kulang ka kasi sa panalangin. Manalangin ka na manalangin para uminit ang iyong para mag-apoy ka. Akala mo minsan, sa Diyos pa rin ako. Pagdating sa tamang-tama lang yung dumadating na pinansyal o kapos, ayaw na yan sumunod. Kasi hindi niya papansin yung kanyang panampalataya ay nanakaw na ng diablo. Kahit tamang-tama lang o kapos,
pairalin mo pa rin ang iyong panampalataya. Sumunod ka pa rin sa Diyos. At doon mo makikita yung himala ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo mapapakilos ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi ka susunod sa Kanya. Kung hindi ka maging tapat sa Kanya. Hindi mo yan mawitness. Pag dumadating yung financial, tamang-tama lang, tapos-kapos pa, iba na isip niyan. Nag-iimbot na yan. Alam mo yung pag-iimbot? Diyan namatay si Saul, si Akan. Matinding kamatayan ang kanilang naranasan. Marcos chapter 7 verse 21, may pag-iimbot doon. Bagong tipan na po yan, Ephesians chapter 5 verse 3. Mayroon na rin pag-iimbot. Kahit sa bagong tipan, inaaral na huwag ka mag-imbot. Ibig sabihin na pag-imbot, huwag mong interesan yung bagay na hindi sa'yo. Yung pag-aari na yung kapwa, huwag mong pag-interesan. Lalo na yung pag-aari ng Diyos, huwag mong pag-interesan. Kung yung pag-aari ng kapwa mo, galit ang Diyos. Lalo na po pag-aari ng Diyos at yung pag-interesan, pag-imbotan, galit po ang Diyos sa pag-imbot. Hindi mo ma-experience o maranasan ang himala ng Diyos kung hindi ka susunod sa Kanya. Kahit mahirap, sumunod ka. At doon mo lang makita na hindi mo pala kayang tawaran ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Magpatuloy ka lang kahit may pagsubok. At pagkatapos ng pagsubok, makita mo, ang Diyos pala ay mabuti. Ang Diyos pala ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Hindi pala nagkulang ang Panginoon. Lagi na lang ganun ang aral. Kapag tamang-tama lang, kapos, hindi ka na makapagpasalamat sa Diyos. Magpasalamat ka pa rin sa Diyos! Kahit tamang-tama lang yung dumating, kahit kapos, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Praise the Lord! Mabuti ang Diyos! Hindi kami pinapabayaan ng Diyos! Yan ang tunay na panampalataya. Amin po ba? Kasi bahagi ng aral yan. Kaya tatag ang katawan sa pamamagitan ng panampalataya. Isang katawan, ngunit maraming bahagi. Unang Korinto chapter 12 verse 12 hanggang 20. Unang Korinto chapter 12 verse 20. Si Kristo ay tulad ng isang katawan. Si Christ daw ay tulad ng isang katawan. Ngunit maraming bahagi. Maraming bahagi. At tayo mga bahaging yan, tayo yan. Na nakaugnay sa katawan ng Panginoon, tayo mga bahaging yan. Kahit binubuo ng iba't ibang bahagi. Binubuo ng iba't ibang bahagi. Ito yung natiling isang katawan. Si Kristo ay tulad ng isang katawan. Maging Hudyo, maging Hintil, maging alipin, maging malaya. Tayo Hintil tayo. Hindi tayo Hudyo. Maging alipin, maging malaya. Tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Isang Espiritu lang, hindi tatlo. Isang Espiritu lang. Ito yung Holy Ghost. Yung banal na Espiritu. Binautismuhan tayo sa pamamagitan ng isang Espiritu, pinainom tayo sa pamamagitan ng isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. At hindi isang bahagi lamang. O sabihin ng paa, hindi ako kamay. At hindi ako
bahagi ng katawan. Hindi pwedeng itanggi ng paa. Kung puro mata lamang ang katawan, ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kailangan din yung pandinig, yung tenga. Kasi bahagi din yun ng katawan. Yun yung katawan, mga bahagi ng Panginoon. Tayo yun. Ay importante na bawat sa'yo nagpa-participate. At dapat maintindihan na bawat bahagi dapat gumagana. Kapag hindi ka gumana sa katawan, wala kang silbi, inutil ka. Humihinga ka lang. Tumanggap ka lang ng hininga sa Diyos. Tumanggap ka lang ng buhay, ngunit wala kang pakinabang. Amen po ba? Amen. Dapat may pakinabang lahat. Dapat gumagana lahat. Dapat lahat ay nakipag-isa sa katawan. Nagpasya, nakipag-isa. Paano makarinig kung walang tainga? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Ang ilong ay bahagi din na dapat gumagana sa katawan. Yung paa, yung kamay, yung tainga, yung mata, yung ilong ay bahagi ng mga. At tayo yung mga bahaging yun na dapat makipag-isa sa katawan. Yung isa man doon ang tumanggi, sabihin wala siyang pakialam. Ilong na lang ang tumanggi sa katawan. Saan dadaan ang hangin? Kamay na lang ang tumanggi. Paa na lang ang tumanggi. Tainga na lang ang tumanggi. Mata na lang ang tumanggi. Ang hirap. Dapat lahat ay nakipag-isa. Lahat dapat nakipagbahagi. Lahat dapat mayroong ambag. Maging sa kaharaan ng Diyos. Dapat lahat tayo may ambag. May share. May malasakit. Kasi bahagi ka ng katawan. Amen? Nakita nyo ng taong humihinga, walang kabuhay-buhay. Tumatanggap ng buhay sa Diyos, tumatanggap ng lakas. Ngunit walang pakipag-isa. Inutil. Walang silbi. Hindi ako pwedeng sumuri kasi totoo yan. Dapat lahat ay may bahagi. Tanggap niyo ba yon? O tanggap mo na wala kang bahagi? O tanggap mo mayroon kang bahagi? Kasi ito'y kaharian ng Diyos. Tayo yung mga pinakaharian ng Diyos na dapat may bahagi ang bawat isa. Amen. Ilang buwan natin pinagandaan yung anniversary? 6 months. Yung ating Thanksgiving, 6 months din. Amen. Nakatingin ka lang. Nakikinig ka lang. Ngunit wala kang naunawaan. Dapat meron kang naunawaan. Amen. Sa bawat mensahe may dalang salita ng Diyos. May dalang pagpapala. Hindi pinagpapala ng Diyos ang taong walang pakialam. Amen po ba? Dapat may pakialam ka sa katawan. Dapat may bahagi ka sa katawan ng Panginoon. Pwede ka bang pagpalain ng Diyos wala kang pakialam? Lalo yung mga matisurin, walang lugar sa kaharian ng Diyos sa mga matisurin. Hindi ka pa nga nagbigay, tisod ka na. Yung mga nagbibigay nga, hindi natitisod. Mayroong ganun, hindi pa nga nakapagbigay. Ano ba yan? Puro pagbibigay. Ay, natural yan kasi sa Biblia naman, itinuturo sa ating magbigay. Anong silbi mo sa kaharian ng Diyos kung wala kang bahagi? Lahat tayo makipag-isa
sa katawan. Lahat tayo, mayroon dapat bahagi na ginagampanan. Amen! Tanggap niyo ba yon? Sino dito hindi makatanggap, taas ang kamay? Ba, lahat nakaintindi, ayaw magtaas ang kamay? Gusto niyo ba wala kayong bahagi? Taas ang kamay ng gusto ng walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Inutil ka, pag ganun. Wala kang silbi, pag ganun. Hindi ako pwede magsuri sa ganun salita. Kasi totoo naman po yun. Sa pamilya na lang. Malaki ka na. Tapos, wala kang ambag sa pamilya. Katutuwaan ka ba ng pamilya? Matutuwa ba sa'yo tatay at nanay mo? Siyempre hindi. Malaki ka na. Dapat matured ka na. Dapat mayroon ka ng bahagi sa iyong pamilya. Hindi mo tanggap ka na ng tanggap. Ngunit wala kang bahagi. Amen pa ba? Sino ba natutuwa doon sa 20 years na wala pa rin bahagi? O 25 years na puro lang tanggap ng tanggap, ngunit walang bahagi. Sino ba natutuwa doon? Walang matutuwa sa ganun. Ganon din sa kaharian ng Diyos. Dapat mayroon tayong malasakit. Mayroon tayong bahagi. Hindi lang sa paglilingkod, kundi maging sa finances natin. Kasi sa kaharian ng Diyos, maraming mga pangailangan. Hindi lang isang pangailangan, kundi napakarami. Amen pa ba? Sa pamilya, isa lang ba pangailangan nyo? Marami rin. Ganon din sa kaharian ng Diyos. Napakaraming mga pangailangan na dapat mabuksan ang ating mga isip at puso. Huwag yung nakatingin ka lang, parang wala kang naunawaan. Dapat may naunawaan ka sa mensahe. Na sikreto isang katawan, ngunit maraming bahagi. At tayo yung mga bahagi na yun, na dapat may ginagampanan sa katawan. So, bakit ibinigay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban? Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho. Kung lahat na po ng bahagi pare-pareho. Alam ba, puro kamay tayo. Puro kamay tayo. Payag ba kayo na puro kamay tayo? Walang mata, walang ilong, walang paa. So, payag na puro kamay lang tayo. Walang ganun. Nalilikha ang Diyos. Wala rin puro mata. Walang kamay, walang ilong, walang paa. Puro mata. Ano yun? Hindi tao yun pag ganun. Hindi katawan yun pag ganun. Pag puro lang mata. Kasi may katawan ang Panginoon, ang sentro ng katawan. At tayo mga bahagi ng kanyang katawan. Na dapat makipag-isa, magpasya. Amen. Pinagpapasyahan niya, pinagsisikapan niyan. Sikapin niyo mapanatili ang pagkakaisa. Nakaloob ng Holy Spirit, kapayapaan, pagbubuklod sa inyo. Amen po ba? Amen. Dapat natin maintindihan yan. Alam po ba natin na si Kristo ay tulad ng isang katawan at maraming bahagi. At tayo yung mga bahaging yan. Tayo ang kanyang kamay. Tayo ang kanyang paa. Tayo ang kanyang tainga. Tayo ang kanyang mata. Tayo ang kanyang ilong. Pag mayroong isang tumanggi dyan, apektado lahat yan. Tulad ng utak. Ang tao may mga bahagi ng katawan. Utak, puso, baga, kidney, bato. Yung mga importanteng bahagi ng katawan.
Isa man dyan ang hindi sumunod, isa man dyan yung hindi makipag-isa, ano mangyari? Patay ang tao. Amen. Kaya ka may utak, may puso, may baga, may kidney, may bato. Lahat yan ay gumana ng sabay-sabay. Yung mga bahagi ng katawan. Isa man dyan ang tumanggi. Nasabi, wala akong pakalam. Sabihin ng bato, wala akong pakalam sa utak, wala akong pakalam sa puso. Ano mangyayari sa katawan? Patay. Pag ang utak tumanggi, wala akong pakalam sa puso, wala akong pakalam sa baga, wala akong pakalam sa apdo, wala akong pakalam sa lapay. Ano mangyayari? Wala kang utak. Kaya hindi tayo pwedeng tumanggi lahat. Lahat tayo dapat makipag-isa. Maging isa. Magpasya na maging makipag-isa. Una kay Kristo, makipag-isa sa Kanya. Pangalawa, sa body of Christ. Isa dapat ang unity natin. Sama-sama tayo. Magkasama, magkatuwang. Magkaisa, magkasama, magkatuwang. Yan ang gusto na pa sa Kanyang katawan. Amen! Yan ang gusto ni Lord sa Kanyang katawan. Nagkakaisa. Nakakasundo. Tingnan nyo yung nakakabahagi. Walang magandang imahin. Kasi demonyo yun eh. Pag mayroong pagkabahagi, hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. Kasi sa talas makasarili. Makasarili sa talas. Amen po ba? Doon sa Acts chapter 4, verse 32 hanggang 37. Gawa. Chapter 4, verse, kung umpisa sa 31, pinuspos sila ng Espiritu ng Diyos. Sa 32, nagkaisa sila sa damdamin isipan. Isa nga ng damdamin isipan. Isa nga ng puso at kaluluwa. Lahat naman ng palata. Ito yung ginawa namin sa unang simbahan. Noong unang panahon. Unang church. Pinag-isa ng Diyos ang alang isipan damdamin. Lahat naman ng palata. Isa sila. Sa sila lahat. At di itinuni naman na sarili niya ang kanyang harian. Kundi para sa lahat. Wala makasarili noong time na yun. Talagang totoong nangyari. Kasi puspos sila ng Espiritu Santo. Ang nakagawa nito, yung mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos. Imbes na maglasing ka, manigarilyo ka, magpapuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Amen. Imbes na maglasing ka, manigarilyo ka, magpapuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Hindi makatulong sa katawan yan. Alam ba yung sigarilyo? May nikotin yan. Habang hinihit-hit mo yan, papasok sa mga maliit na ugat sa puso. Kaya na-stroke ang tao. Pumapasok sa maliit na ugat at nagbabara yan. Yung alak, lapay din ang tinatira. Naninilaw ang tao. Dati kasi ako manghinom. Dati din akong akin lahat. Pasigarilyo, paalak. Pabidyo okay. Papulutan. Akin lahat. Pinamahin ako kasamang baka. 16. Pataas. Lahat kumpari ko. Lahat ang dumadaan pare. O ito mga sakit si Elsa. Wala man lang kahit na 5 pisong inambag yung mga kaibigan ko na yun. Nakakahiya. Kahit na 10 piso, wala man lang inambag ang mga taong yun. Mga dati kong mga kaibigan. Kumpare mo lang pag may papulutan ka, may alak ka, may pasigalyo ka. Amen? Totoo po yan nangyari sa buhay ko. Pag nalasing na yan, nangaagaw na ng microphone. Pinagdaanan ko lahat yan. Lahat ang dumadaan kumpare. And still sa magkasama kami, ang dami kong kaibigan,
sa alak, sa sigarilyo, sa pulutan. O itong kasakisan ng cancer, may kasakisan sa ovarian. Pinagaling yan ng Panginoon. Kasi biyaya ng Diyos yan. May layunin ng Diyos. Kahit anong klase ng karamdaman ka, pag mayroong pang layunin ng Diyos, gagaling ka. Kapag may plano ng Diyos, gagaling ka. Kasi gagamitin ka ng Diyos. Kapag may desire ka, gumaling, gagaling ka. Pag may pagnanais ka, gumaling, gagaling ka. Huwag kang kontento na kaupo lang. Kapag ikaw nalangin sa Diyos, desire mo gumaling ka. Maniwala ka na ang Diyos, si Christ nagpapagaling. Naghihimala. Kala ka na may panampalataya ka sa Kanya. Na-receive lamang po ang kagalingan. Sa pamagitan ng panampalataya ay Jesus Christ. Nagsakripisyo sila ng lupa at bahay po. Kasi isa nga ang alam ng daming sipan. At ang pinagbilhan nun ay pinamahagi sa bawat sa sakripisyo. Ganoon ang unang iglesia. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levita taga Cyprus, at tinatawag na apostol ng Bernabe. Na ibig sabihin, anak ng papalakas loob, ipinagbili niya kanyang bukid at ipinagkatiwala ang pinagbilhan sa mga apostol. Lahat ng pinagbilhan, ipinagkatiwala sa mga lingkod ng Diyos. Inilagay sa paanan ng mga lingkod ng Diyos. Dahil kinikilala nila mga lingkod ng Diyos, yun yung may karunungan kung paano gamitin yung pinansan. Amen! Ay kayo, isang beses lang kayo pumunta sa church. Yung mga leader, 3 beses kayo pangita. So, hindi nyo nakita yung pangailangan talaga ng simbahan. Nakita niyan yung leader, yung pastor. Lahat ng mga gastusin, lahat ng pangailangan. Nakita niyan yung pastor. Amen pa ba? Naintindihan ng mga tao nagsakripisyo ng lupa at bahay at bukid na ilagay sa paan ng mga apostol yung kanilang pinagbihan. Kasi nga, naintindihan na ito yung may karunungan kung paano gamitin. At hindi naman ginamit sa luho, kundi ibinigay sa pangailangan ng bawat isa. Kasi hindi naman lahat sa loob ng church ay mayaman. At unang sinupuntahan lang yung pangailangan ng mga apostol. Kasi nag-evangelize sila. Kasi mayroong persecute, may mga pag-uusig ng time na yun. Amen! Sinuportahan nila yung pangaral ng salita ng Diyos. Kasi lahat sila nagpatutuo sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Isa din ang kalandan namin sipan. Pagdating sa pagpatuto, isa din ang kalandan namin pagdating sa malasakit sa loob ng church. Kaya nalugod ang Diyos sa taong nagkakaisa. Pinagpapala niya ang nagkakaisa. Ay walang naghirap sa time na yun. Kasi sila'y sinuportahan ng Diyos. Kasi isa nga lang damdamin at isipan. Sa panahon ngayon, mangyayari pa ba yun? Pwede pa rin mangyari. Dahil isa lang naman ang Diyos noong unang panahon at Diyos ngayon. At isa lang din ang hulit-pit na kumikilos noon at ngayon. Isang Panginoon ang ating pag-asa, si Christ. Amin mo ba? Siya ay kumikilos sa lahat na nakipag-isa sa Kanya. Siya kumikilos sa mga taong nagpasya na makipag-isa sa Kanya, sa loob ng iglesia, nakipag-isa. Una, makipag-isa tayo sa Panginoon. Pangalawa, sa Kanyang katawan. Makipag-isa tayo. Yan ay nakalugod sa Panginoon. Amen? Kung gano'n ang gagawin natin, tiyak, pagpapalain tayo ng Diyos. Magpasya, makipag-isa. Pagtatagumpayan tayo ng ating Panginoon. Tulad ni Gideon. Yung tinawagan nila lahat ng lipi. Nagpasya, nakipag-isa sa Kanya. At sila pinagtagumpayan ng Panginoon. Amen po ba?
Kasi nakikita ng Diyos, kapag nagkakaisa tayo, ang blessing niya, isang buhos lang. Amen. Hindi madamot ang Diyos. Huwag lang mawala ang iyong panampalataya. Kapag dumating sa iyo yung tamang-tama lang o kapos, magpasalamat ka sa Diyos. Praise the Lord, salamat Lord. Kahit tamang-tama lang, kahit kapos pa, maging tapat ka pa rin sa Diyos. Kasi yan ay isang pagsubok lamang sa iyo. Kasi pag tamang-tama lang, kulang, iniisip ba ganun tao? Naku, paano ito? Lord, sorry ka muna ngayon. I-survive ko muna ang sarili ko. Kaya hindi nakakakilos ang Diyos. Hindi walang himala na naranasan ito. Kasi doon sa nakatingin sa kawalan, doon sa nakatingin sa mga gastusin, sa kanyang mga pangailangan. Amin po ba? Pag gano'n ang kaisipan ng tao, negatibo yan, demonyo yan. Nakagawa ng demonyo ang ating panampalataya na hindi natin napapansin. Kaya tayo nakapag-imbot. Amen! Huwag kang mag-imbot. Huwag mong pag-imbutan, hindi pa. Yung pag-aari ng iba, kasalanan pag-imbutan. Yung pag-aari ng Diyos, higit na kasalanan. Kailangan kumilos ang ating panampalataya sa Diyos. Amen po ba? Amen. May panampalataya ba kayo? Amen. Lahat ng panampalataya papasok sa langit. Amen. Yung hindi manampalataya, hindi siya papasok sa langit. Lahat ng manampalataya tanggapin sa langit. Amen. Yung mga hindi manampalataya, hindi sila tatanggapin sa langit. Amen. Ganun kabuti ang Panginoon. Dapat sinasayasat mo ang panampalataya mo. Kung buo ba yan o basag na yan. Sa hapong ito, ang dalangin ko sa Diyos na i-bless kayo ng kanyang salita. Bantayan nyo ang inyong panampalataya. Kasi noong unang panahon, sabi at chapter 3, kaya ingatan nyo kanyang panampalataya. Kasi baka manakaw ng diablo. Lahat sila nakapakinig. Ngunit yung mga nakapakinig yan, hindi nila napakinabangan yung kanilang napakinggan. Kasi nawala ka ng panampalataya sa Diyos. Hebrews chapter 4, verse 1, hanggang to. Verse 2. Kaya pinaingatan yung panampalataya. Baka maagaw ng masama. Baka maagaw ng diablo ang iyong pananampalataya at mawala sa iyo ang pangako ng Diyos. Kaya dapat sinasayasat natin ang ating panampalataya sa Diyos. Amen! Inulit ko, kahit na tamang-tama lang o kapos, unahin mo pa rin ang Diyos. Ipakita mo ang iyong panampalataya. Huwag kang maging negatibo dahil ang negatibo, diablo yan. Hindi yan sa Diyos. Hindi ko pwedeng sabihin, sorry. Kasi totoo sinasabi ko eh. Ipinapaintindi ko na sa inyo. Lahat tayo bahagi ng katawan ng Panginoon. At bilang bahagi ng mga katawan ng Panginoon, may responsibilidad tayo sa kaharian ng Diyos. Lahat tayo. At lahat tayo magpasya, magkipag-isa sa mga pangailangan sa kaharian ng Diyos. Father in heaven, bless mo ang iyong salita sa hapong ito. Hindi ko na punuin mo kami ng karunungan. I-open mo yung bawat pandig, bawat puso. Hindi ko ang anointing mo, kapangyarihan mo, na dumaloy sa aming pandinig, sa aming puso. Pagpalain mo lahat at tagapakikinig ng YouTube, ang Facebook, ang Internet, ang himpapawid. Maabot sila ng iyong salita. Ng iyong misa. Interpret mo, Holy Ghost, ang mga salitang ipinangaral ko. Sa bawat bansa, bawat wika, bawat rehiyon, bawat lalawigan, bawat bayan. Ipaunawa mo sa ala ang iyong mga salita. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Purihin ang Diyos.